And nakikita natin in the near future or sa mga susunod na pagkakataon, nandun pa rin yung mga conflict, mga kapiksi, pero mas ine-enjoy mo na yung sarili mo. Kumbaga parang, yung iba sa inyo guys, comment down below if naka-resonate kayo. Parang feeling ko immune na kayo. Pero this person, no, pag wala siyang topak, masarap siyang kasama, na-enjoy mo siya. Tama ba? Comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo. Kumbaga pagka yung tipong wala siyang masyadong topak, walang masyadong tama, na-enjoy mo talaga yung company niya, kaya mahal na mahal mo yung person mo. So, meron siyang bad side, pero meron din naman siyang good side mga kapiksi. And para maging harmonious yung relationship mo, dapat mas lalo ka mag-focus dun sa mga good personalities or good attitude nitong person na to. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamangit ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung ating love reading mga kapiksi para ngayong September para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, guys. And also, if hindi kayo naka-resonate dito, pwedeng panoorin nyo yung video para sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. Alright? So, ito yung mga sitwasyon na nagaganap sa inyong relationship mga kapiksi. On the negative side, no, for some of you, you may be dealing with a person na maaring narcissistic, pakasarili, manipulative for some of you, maaaring kinokontrol kayo ng person nyo or parang medyo obsessive-possessive siya na parang gusto niya na siya lang yung tama, no, dun sa relationship mga kapiksi. Parang feeling nyo dun sa relationship wala na kayong ginawang tama. Parang puro siya na lang, and palaging siya na lang yung nasusunod sa relationship nyo mga kapiksi. So merong ganong parang sitwasyon na kinakasangkutan kayo. Pero yung iba sa inyo, parang I'm sensing na this may be a past energy mga kapiksi, kasi parang sa inyo gusto niya, parang this is parang gusto niya magkaroon ng breath of fresh air, no? Parang makahinga-hinga ng maluwag, ganyan. Pagbabago, parang you're looking for changes, naghahanap kayo ng pagbabago, naghahanap kayo ng iba, no, dun sa relationship. Yung iba sa inyo, parang you're also hoping na sana magbago itong person nyo, no, parang yun yung hinahanap nyo. Gusto nyo magbago siya, gusto nyo maging matino siya or mabait siya, ganyan. Kasi nga medyo merong mga bad habits or bad attitude, bad personality itong person na to, na you're hoping for the best para dun sa person, mga kapiksi. Pero yung iba sa inyo, I'm sensing na you're not giving up, no? Parang hindi kayo nag-give up dito sa person na to kahit may mga negative siya na attitude. Pero yun nga, yung parang ini-aim nyo na sana magbago siya, sana maging mabait siya, sana ganito, sana ganyan. And you're always reminiscing, inaalala yung mga magagandang, kasi I'm sure, no, na bago nyo nakita yung mga negative na ugali niya, may mga positive din naman siya na traits, no, may mga positive din siya na ginawa sa'yo, pinakilig kayo, pinasaya kayo, ganyan. Bago naglabasan yung mga negative na katauhan, traits nitong person na to. So yun yung mga nire-reminisce nyo, yung mga inaalala nyo, mga kapiksi, no? You're looking through the lens of that love, no, na once upon a time ganito siya, and kaya yun yung parang sana bumalik siya, yung parang inaalala nyo na or hino-hope nyo na sana maging mabait ulit siya, ganyan. Alright, I'm sensing na yung iba sa inyo parang hindi pa kayo nag-give up dito sa person na to, hindi pa kayo sumusuko, and pinaglalaban nyo pa rin, at least yung iba sa inyo, mga kapiksi, or yung iba naman sa inyo pwedeng nag-give up na kayo dito sa person na to, and naghahangad kayo ng bagong relationship na opposite very opposite nitong person na to, kasi nga there's too much, parang
yung iba para sa inyo, parang it's too much to bear yung ganitong klase ng relasyon or ganyang klase ng person, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mga ganap sa relasyon nyo ngayong September gamit itong deck na to. Shuffle ko yung cards, guys. Hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Scorpio. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. And magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal, guys, sa lahat na mag-avail ng course until September 31. Kaya mag-send ka na ng email para makapag-avail ka. Meron din tayong email coaching, mga Kapiksi. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, mga Kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. So for prices and discounts, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung love energy, mga Kapiksi, and then ito naman yung energy nyo, Scorpio. So, combination to, guys, ng positive and negative energy. Meron tayong presence ng fire signs, mga Kapiksi, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring fire sign yung person mo or maaaring may ganito sila sa kanilang natal chart. So, nakikita natin yung mga problema sa relasyon, mga Kapiksi, no? Broken hearted, maraming tinik kayo sa dibdib, guys, no? Dahil dun sa mga negative na pinagdadaanan nyo. Pero yung iba sa nyo, guys, ito nga yung sinasabi ko sa nyo na parang feeling ko hindi kayo sumusuko dito sa person na to, and yung iba sa inyo parang nagbubulag-bulagan na lang kayo para makatagal dun sa relationship, and that is because or simply because mahal nyo yung person. Okay? May mga ganun talaga na pag mahal natin yung person, di ba? And sometimes tinatawag tayong martyr o nagpapakatanga, ganyan, na kahit ano na yung ginagawa ng person, nilulunok natin, hinahayaan natin, hindi tayo makahiwala, hindi natin maiwan dahil sa mahal natin yung person. And there's no judgment here, mga Kapiksi, whatever it is na masaya ka or kung saan mo gusto, di ba? Kayo naman yan, relationship nyo naman yan, so kayo pa rin yung magde-decide. And in your case, ganun yung nakikita natin, mga Kapiksi, na kahit na sobrang dami yung problema, sobrang dami yung sakit, no? Ayan, no? Tinik sa dibdib, guys, so. Yung iba sa inyo parang knockdown na kayo, yung iba sa inyo maaaring naka-experience na kayo ng some kind of depression, sobrang stress sa relationship, sobrang broken hearted, pero hindi pa rin kayo nag-give up, mga Kapiksi, sa relationship. So, and that's fine, mga Kapiksi. Pwede, as long as pinagdadasal nyo yung relationship nyo and you're always, hoping for the best na maging okay kayo ng partner nyo or specific person, change your perception of them and they will change, mga Kapiksi. Ibig sabihin, i-focus nyo yung inyong attention sa kung ano yung gusto nyo makita doon sa partner nyo. Let's say, for example, salbahe siya ngayon, example lang ha, salbahe siya, hindi kanya pinapansin, hindi kanya kinakausap, hindi kanya pinapriority, binabaliwala kanya. So, ibig sabihin may mga ganong assumption ka sa kanya, kaya yun yung napupush out sa iyong 3D or sa iyong physical reality. Kailangan mong baguhin yung pattern of thoughts mo kahit hindi totoo para sumunod na magbago yung person mo. So, always tell yourself na mabait ang person ko, mahal na mahal niya ako, importante ako sa kanya, pinaprioritize niya ako, he or she values me, he or she respects me, ganyan. And you have to stay consistent dun sa bagong story na yon until unti-unting magbago yung person mo. So, you're not changing your person because you cannot do that. Hindi mo siya mababago. Okay? Hindi mo siya mababago, hindi mo siya makokontrol. But you can change your perception of them.
pwede mong baguhin yung pananaw mo sa kanila because it's your thoughts, it's in your head. Kung ano yung nakikita mo sa kanila, yun yung isi-show up nila sa inyong, yun yung i-reflect ng buhay pabalik sa'yo. Okay? So, if you see them as mabait, loyal, faithful, mapagmahal, they will show up in your reality as that because that's the law. Okay? So, again, guys, you're not changing your person, you're not changing them, you're not pushing them, forcing them na magbago, pero ang binabago mo is your perception of them, and whatever you believe to be true will always become true in your reality. Naintindihan nyo ba? Sana naintindihan nyo, guys. Kung gusto nyong matuto ng mga pamamaraan or techniques sa pagmamanifest using the law of attraction and the power of your subconscious mind, i-click nyo lang yung join button dito sa video na to. Para magkaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin. So, yun yung mga nakikita natin sa inyong relationship, mga kapiksi. For some of you, pero nakikita naman natin na yung iba sa inyo maaring karmic yung connection nyo, may kinalaman pa to sa past life nyo, mga kapiksi, no? That's why you're suffering, you may be suffering right now. Maaring married couple na kayo nitong person nyo, or maaring magkaiba din kayo ng lahi. Pwedeng magkaiba din kayo ng lahi ng person nyo, mga kapiksi, foreigner. Okay, pero yung iba sa inyo, comment down below, no? Feeling ko mga musician kayo or may arts, mahilig sa arts, sa music or singing, ganyan, na parang nililibang nyo yung sarili nyo sa pagkanta-kanta. And okay lang yan, basta wag yung mga sad songs yung kantahin nyo, kasi malungkot na nga yung buhay mo, tas malungkot pa yung kinakanta mo, edi lalo nang nagkalungkot-lungkot yan, diba? So make sure na hanap kayo ng mga love songs na masasaya, diba? Marami naman love songs na masasaya, hindi naman puro malungkot yung love songs, diba? And nakikita natin in the near future or sa mga susunod na pagkakataon, nandun pa rin yung mga conflict, mga kapiksi, pero mas ine-enjoy mo na yung sarili mo. Kumbaga parang, yung iba sa inyo, guys, comment down below if naka-resonate kayo, parang feeling ko immune na kayo. Pero this person, no, pag wala siyang topak, masarap siyang kasama, na-enjoy mo siya. Tama ba? Comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo. Kumbaga pagka yung tipong wala siyang masyadong topak, walang masyadong tama, na-enjoy mo talaga yung company niya, kaya mahal na mahal mo yung person mo. So, meron siyang bad side, pero meron din naman siyang good side, mga kapiksi. And para maging harmonious yung relationship mo, dapat mas lalo ka mag-focus dun sa mga good personalities or good attitude nitong person na to, para yun palagi yung mag-show up sa iyong reality. Maaari din kayo mag-travel, mag-bonding. Kung hindi kayo nag-travel or bonding, maaaring makatulong yon para mag-deepen yung connection nyo, mas lumalim yung connection nyo sa isa't isa, mga kapiksi. So, if in case na pwede mo siyang yayain na mag-travel, kung may budget kayo, labas-labas kayo para mag-deepen yung bond nyo sa isa't isa. Okay? So, comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung additional message for you guys gamit itong deck na to. Baka kailangan mo ng space na malayo sa isa't isa. Baka masyado nyo nang nasasakal, no? Baka masyado ka nang nasasakal, baka masyado na siyang nasasakal. Pero baliktad na, kasi ang sabi ko, baka kailangan nyo mag-travel together, no? Pero whatever you feel is best for you, pwedeng cool off, not necessarily cool off or separate ba, pero ilayo nyo muna yung isip nyo. Kumbaga, ilayo nyo muna yung isip nyo about the relationship and just focus on yourself, being happy with what you do, mga kapiksi. And siya din, bigyan mo rin siya ng space na gawin yung mga bagay na gusto niya, enjoyin yung oras niya sa sarili niya, and you do the same, mga kapiksi, no? Para hindi kayo masyadong ma-pressure sa inyong relationship, guys. Alright? And malay nyo, baka ma-miss nyo ang isa't isa, diba? Sabi nga nila, absence makes the heart grow fonder. Yee! So, whatever you feel works for you, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Ito yung ating fourth quarter kapalaran, guys.
kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.